Kamusta po kayo? Ito na naman po ang inyong Katalaw Red. Samahan po ninyo akong pakinggan ang isa na namang kwentong kababalaghan. Sa isang bayan ng Rojas, merong magkasintahan si Aljon at Mildred. Mula high school hanggang college ay magkasintahan na ang mga ito. Pangarap ng dalawa na makapagtapos ito ng pag-aaral. Tanggap naman ng kani-kanilang pamilya ang relasyon ng magkasintahan. Halos nasa 7 taon na silang magkasintahan. Kahit na maraming pagsubok ang dumating sa kanilang relasyon, ay hindi yun hadlang sa kanilang pagmamahalan. Hanggang isang araw ay nagyaya si Aljon na pumunta sa isang pasyalan sa kanilang bayan, na dinarayo pa ng mga tao na mula sa malalayong lugar, bakasyon ng mga panahong iyon. Katatapos lang ng mga ito sa 3rd year college at sa susunod na pasukan ay 4th year college na ang mga ito. Kinausap nito ang kanyang kasintahan si Mildred na kung pwede silang mamasyal sa susunod na araw, kahit papaano ay makapag-relax naman. Dahil sa mga nagdaang linggo ay sobra ang pagsusunog ng mga kilay ng mga ito sa pag-aaral. Pumayag naman si Mildred dahil sadyang maganda naman ang mga tanawin sa pasyalang kanilang pupuntahan. Kinabukasan ay pumunta na si Aljon sa tahanan ng kasintahang si Mildred. Ipinaalam niya ito sa mga magulang ng nobya. At pumayag naman ng mga ito. Ang tanging bilin lamang ng mga ito ay huwag magpapagabi sa daan. Habang nilalakbay ng magkasintahan ang daan patungo sa pasyalang iyon, ay masaya ang dalawa na nagkukwentuhan. Ayon kay Mildred, pangatlong beses pa lang itong makakapunta uli doon dahil sa sobrang abala ito sa pag-aaral. Aniya, siguro kahit ilang ulit akong pumunta doon, di ako mananawa. Huwag kang mag-alala mahal, pag nakapagtapos tayo ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho, tuwing weekend ay papasyal tayo doon. Wika naman ni Aljon sa kasintahang si Mildred. Nang makarating na ang magkasintahan sa nasabing pasyalan, ay bakas naman sa mukha ng dalaga ang kasiyahan. Maraming tao ang nanggaling sa malalayong lugar, na aliw naman ang mga ito sa mga tanawin sa pasyalang iyon. Picture dito, picture doon ang kalimitang ginagawa ng mga ito. Kaya naman ay agad naman nilabas ng dalaga ang kanyang telepono upang kumuha ng mga larawan sa lugar na iyon. Halos mapuno na ng mga picture ang telepono nito. Larawan nilang magkasintahan at larawan ng nasabing pasyalan. Maya-maya ay niyaya ni Aljon ang kasintahang si Mildred na pumunta sa isang bahagi ng pasyalang iyon na puro bulaklak sa palibot nito. Aniya, doon tayo mahal, maganda rin ang view doon. Sa isang upuan na naroroon ay umupo ang magkasintahan. Inakbayan ni Aljon ang kasintahan at nagwika ito. Alam mo bang ang parte ng pasyalang ito ang pinakagusto ko? Halos puro bulaklak ang nasa palibot nito. Napakaganda. Mahal, magwawalong taon na tayo next month. Kahit na ang daming pagsubok na sumubok sa ating pagmamahalan ay ito pa rin tayo. Ipinapangako ko sa iyo mahal na walang makakapaghiwalay sa ating dalawa kahit na sa kabilang buhay na ako ay ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Pagkawika naman ni Aljon ng mga katagang iyon ay sinagot naman ito ni Mildred. Aniya, ano ka ba? Kung ano-ano ang pinagsasabi mo dyan, pero alam mo ba mahal, para sa akin, wala akong ibang hihilingin pa, ikaw at ikaw lang din ang pipiliin ko hanggang sa kabilang buhay. Ipinapangako ko yan sa'yo. Pangako, muling sambit ni Aljon sa kasintahang si Mildred. Oo, saksi ang mga bulaklak sa lugar na ito, sagot naman ni Mildred. Pagkawika ni Mildred ng mga katagang iyon, ay nalika naman nito ni Aljon ang labi at niyakap ng mahigpit ang nobya. Lumipas ang sandaling iyon nang walang paglagyan ng kasiyahan ng magkasintahan. Alas 5 na ng hapon nang maihatid ni Aljon si Mildred sa tahanan nito. Di nagtagal ay nagpaalam na din itong umuwi. Sa paglipas ng mga panahon, dumating na ang pinakaasam ng magkasintahan. Iyon ang araw ng pagtatapos nila sa kanilang pag-aaral sa college. Masaya ang bawat pamilya ng magkasintahan. Naganda ang pamilya ni Mildred para sa isang salo-salo sa kanilang tahanan bilang pasasalamat dahil nakapagtapos ito sa pag-aaral na siya namang ipinangako nito sa kanyang mga magulang. At ang pamilya naman ni Aljon ay sinurpresa siya. Isang salo-salo ang ginanap sa isang kilalang restaurant sa bayan ng Rojas. Dumalo ang mga pinsan at ibang kamag-anak ni Aljon sa nasabing salo-salo.
Nang matapos na ang salo-salong iyon ay tinawagan ni Aljon ang kanyang kasintahan. Aniya, pupunta ako dyan sa inyo mahal. Magpapaalam lang ako ila mama at papa at nakauwi na rin naman ang mga bisita ko. Sumagot naman ang kasintahan na nakausap nito sa telepono. Okay, sige mahal, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Bago pumunta si Aljon sa tahanan nila Mildred, ay dumaan ito sa isang bintahan ng mga bulaklak at chocolate. Ibinili niya ang kasintahan. Sa katabi nito ay may napansin siyang isang dress na kulay beige. Inisip niya na bagay iyon sa kasintahang si Mildred at saktong-sakto ito sa dalaga. Kaya binili niya iyon bilang regalo na din sa kasintahan. Habang binabaybay ni Aljon ang daan patungo sa tahanan ng kasintahan, ay may nasalubong itong isang truck. Malayo pa lang ay sadyang mabilis na ang takbo nito. Napagewang-gewang na animoy nawawala ng preno sa mga oras na iyon. Kinabing ni Aljon ang manibela pakanan para makaiwas sa kasalubong na truck. Pero nahagip na ng nasabing truck ang kaliwang parte ng kotse na minamaneho ni Aljon. Sa sobrang lakas ng pagkabangga ay nayupi ang unahan nito na siya namang naging dahilan sa matinding pinsalang tinamo ni Aljon. Mga ilang minuto pa ang lumipas bago ito nadala sa hospital. Bali ang dalawang tadyang nito sa kaliwang bahagi ng katawan at nagkaroon ito ng crack sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo. Halos 2 oras bago natawagan ang kasintahan ni Aljon para ipaalam dito ang nangyari. Nang malaman ni Mildred ang nangyari sa kasintahan ay tinungo agad nito ang paggamutan na kinaroroonan ni Aljon. Inabutan niyang walang malay tao ang kasintahang si Aljon. Halos di na ito makilala dahil namamaga ang mukha nito. Halos di makapaniwala si Mildred sa nasilayan, tanging pag-iyak na lamang ang nagawa nito. Lumipas ang ilang minuto ay biglang nanginig ang buong katawan ni Aljon. Tinawag ng mga magulang nito ang doktor upang ipaalam kung bakit bigla na lang itong nanginig. Makailang ulit itong nirevive ng doktor pero binawian ito ng buhay. Nang marinig ni Mildred ang sinabi ng doktor na pasensya na po kayo, ginawa po namin lahat pero di po talaga kaya ng katawan ng anak ninyo. Sobrang pinsala po ang natamo ng katawan ng inyong anak. Pasensya na po kayo. Pagkawi ka ng doktor ng mga katagang iyon ay tumalikod na ito. Nanginginig ang katawan ni Mildred sa mga nangyari. Di pa rin ito makapaniwala sa nangyari sa kanyang kasintahan. Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili, bakit ito nangyari? Bakit mo ko iniwan? Humahagulol ito sa pag-iyak. Hindi nito matanggap ang sinapit ng kasintahan. Simula nang maiburol ang kasintahan nito ay halos hindi ito maalis sa tabi ng nobyo. Umuwi na lamang ito nang mailibing na ang kasintahan. Lumipas ang mga taon ay malimit itong nagpapakita kay Mildred, lalo na kung sasapit ang petsa ng kanilang anibersaryo bilang magkasintahan. Malimit itong nagpapanaginip kay Mildred, umiiyak daw ito habang inaabot ang kanyang mga kamay. Hindi daw nito matanggap ang biglaang pagkamatay nito. Sa paglipas ng ilan pang mga taon ay may magandang trabaho na si Mildred na ipagpatayo nito ng bahay ang kanyang mga magulang at may sarili na din itong tahanan. Natupad mo na ang mga pangarap mo anak. Panahon na siguro para bumuo ka na sarili mong pamilya. Wika naman ng ina ni Mildred. Inisip naman ni Mildred na panahon na siguro para makapag-move on. Halos 7 taon na ang nakalipas simula nang mawala si Aljon. Marami rin naman ang nagtangkang maligaw sa dalaga. Pero ni isa sa mga ito ay wala siyang pinansin. Hanggang isang araw ay may nagpadala sa tahanan ni Mildred ng isang bouquet ng bulaklak. Di naman nakalagay doon kung sino ang nagpadala nito. Tumagal iyon ng halos 1 taon. Nagpapadala ito ng bulaklak tuwing araw ng linggo. Kalaunan ay nakilala naman ni Mildred kung sino ang nagpapadala ng bulaklak. Si Jeff. Si Jeff ay nagmamay-ari ng isang hotel na di kalayuan sa pinagtatrabaho ang gusali ni Mildred. Nanligaw ito kay Mildred hanggang sa makamit nito ang matamis na uo ng dalaga. Halos magdadalawang taon na silang magkasintahan ni Jeff ay malimit pa din nagpaparamdam si Aljon sa dalaga. Mas madalas ang pagpapanaginip nito na inaabot ang kanyang mga kamay, umiiyak at nagsasabi, "Nangako ka sa akin mahal na ako lang hanggang sa kabilang buhay. Nangako ka mahal." Paulit-ulit na sambit nito sa dalaga. Hanggang sa nagplano na magpakasal si Jeff at Mildred ay mas tumindi pa ang pagpapakita nito. Habang papauwi si Jeff galing sa tahanan nila Mildred ay nadisgrasya ito. Bumangga ang kotse nito sa isang poste ng kuryente. Ayon dito,
Iniwasan niya ang lalaking nakasuot ng barong. Inilarawan niya iyon kay Mildred. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga sa paglalarawan ni Jeff. May birthmark daw ang lalaki sa kaliwang parte ng leeg nito. Na siya ding ipinagtaka ni Mildred. Paano niya nasabi iyon? Dahil ni minsan ay hindi nito naikwento ang tungkol sa dating kasintahan na si Aljon. Nagpapanaginip rin daw ito kay Jeff na nagmamakaawang layuan si Mildred dahil may pangako sila sa isa't isa na sila pa rin hanggang sa kabilang buhay. At hanggang ngayon ay patuloy pa din ang pagpaparamdam at pagpapakita ni Aljon sa magkasintahang Mildred at Jeff.